Mga buhing santos, welcome to our program sa Dr. DF Millennial Documentary Program. Itong kapatid po ninyo, Dr. DF Researcher, Author, and Juris Doctor, would like to invite you kasi po sa ating punto por punto hosted by Brad Janto Alabado. Dahil po siya ay nag-vigil po pagka hindi po siya nagka-wake up, no? Dahil po sa namatay naman ang ama ni Father Darwin Gitgano kahapon pa lang. That's October 19 at 3:30 in the afternoon. Kaya nga posibleng nag-vigil po ang host natin, no? Si Brad Janto Alabado. Direct po sa St. Michael Diocesan Exorcism Center sa Malinaw East, Lila, Bohol, ang Father Darwin Gitgano Exorcism and CFD Center. And hook up po tayo live here from Sunrise Garden, Sunrise Office sa Viajidor Street, Purok 1, Tigot, Loon, Bohol, Visayas, Philippines. So, let's proceed sa ang topic po natin, Hebrew Philippines Church and State Unity Mission. Ano ba talaga? May misyon ba ang bansang Pilipinas? Kaya, bakit tinawag ito ng Hebrew Nation? In this book, talakayin po natin The Divine Constitution of the Christian Kingdom, published 2025. And hopefully, furnished na po His Holiness Pope Leo XIV, ang ating Papal Nuncio, na si Papal Nuncio Archbishop Charles Brown, and of course, ang ating pong mga church authorities po sa atin. And we have a message from Reverend Father Darwin Gitgano. Now, ito po talaga sa deepest research, and take note, we are on the stage of research. Whatever be the declaration, itong sa atin naman is suggestion form, because our mission being a researcher, an author, and a Juris Doctor. So, the output of our research, and I started my mission sa 1980, and then nakita po natin na ang bansang Pilipinas may misyon talaga. And we try to trace our ancestry. In our research, we can trace our genealogy from Lolo Ophir. Kaya si Lolo Ophir talaga is one of the 13 children of Lolo Joktan. And Lolo Joktan is the only brother of Iyo Pilig. And Iyo Pilig and Lolo Joktan, dalawang mga anak ni Lolo Eber. Si Lolo Eber ay the 10th generation from Lolo Adam. Now, during the time Lolo Eber, nagtati po ang buong daigdig. So the leadership as declared in the whole world, doon po from Lolo Noah, Lolo Noe. Kaya Lolo Noe from Lolo Adam, Lolo Noe is the 10th generation. So, nagsimula po ang bago ng generations from Lolo Noe. Kaya nga, from the 3 children of Lolo Noe, from the ancestor Lolo Sim, kang Lolo Sim nandoon po sa Asia. And of the 8.2 billion people worldwide, 2025, 4.6 billion ay nandoon po sa Asia. It's 48 to, if we include Russia, it's 40
49 states of the world nandoon po sa Asia. Ang bilang po is only 48 states dahil ang Russia, yung the capital which is Moscow, nandoon po sa Europe. So counted nila wherever is the capital that absorbs the entire nation. Kaya 48, counted po ang Russia doon po sa Europe. But if we have to trace the geography, parang 3/4 more than that is within Asia, ang Russia, which is a transcontinental state. Kaya 49 po talaga, geographically speaking, yung nations or states of Asia. Now, in Asia, that's 60% of the 8.2 billion people nandoon sa Asia. And that's talaga 4.6 billion people in Asia. Sila po, tayo po, ang mga descendants ni Lolo Shem. Ang descendants naman ni Ham, nandoon po sa Africa. And the descendants of Japhet, yung Europe, North America, South America, Oceania. Nakita pong most dominated sa English. So ito kang Japhet. Now, our mission now is our ancestor, common ancestor, Lolo Shem, yung anak ni Lolo Noe. Now, from Lolo Shem, that's 11th generation. Sa 14th generation, Lolo Eber. Kaya the generations ni Lolo Eber, tinawag po ng Hebrew people. Ang nabanggit po in the history, we are in one mind na only one nation ang Hebrew. Why? Bakit nasa sa isip po sa buong mundo na only one nation ang Hebrew nation? Because hindi po natin pinag-trace up with due respect na maraming mga anak, yung mga generation si Lolo Eber. Kaya nga, what nation that is prevailing is only Israel. And that Israel in reality is not really Israel in its entirety. Because na-dispersed po ang Israel. It's 2,600 plus na wala ang Israel sa mapa. And what is left, yung of the 12 descendants of Israel, of Jacob, ano ba? The 10 tribes were lost, nawala. And remaining naman, balik po, yung 2 tribes, yung Jews. Ang Jews naman, kasali na po ang Benjamin. So, 2 tribes na close po sila. Yan ang Judah, Jews. Kaya, the name Israel, naging Jews. And Jesus is the 77th generation from Lolo Adam. And Jesus is a descendant from Jacob o Israelite po si Jesus. Kaya nga siya ay Jew, Hudiyo, dahil of the 12 children of Jacob, which is known as Israel. Doon po siya Jew. Hudiyo po ang ating Panginoon. Ngayon, ano na ba kaya ang nasa sa isip po sa buong mundo, ang Hebrew nation, yung nakita naman, only in Israel, but in reality, several Hebrew people in Asia. Several Hebrew people. Kaya now, established na ang Israel. It was resurrected in 1948.
and the United Nations Organization declared it during the time of the UN, the first Asian Secretary General, the head of the United Nations, Carlos P. Romulo, a Filipino. Now, ito po ang Israel, kaya Hebrew. Now, the second nation that we have to prove na Hebrew, kaya it cannot be rebutted na Hebrew talaga dahil ang lulo Adam natin nandoon sa Asia. Lulo Adam, sa Asia po siya created. And lulo Noe, sa Asia pa rin. Asia pa rin. And the 14th generation, lulo Eber, Asia pa rin. Kaya Hebrew people, Asia talaga. Asia ang Hebrew people. Kaya nga, si Saint John, nang nag-address po siya sa 7 churches of Asia, nandoon po sa Revelation chapter 1, verse 4. The 7 churches of Asia. Asia, bakit? Because Lulo Adam and Lula Eve were created in Asia of the 7 continents. Asia, the oldest naman yung Asia. Europe talaga. Then, Africa. Yan ang napaka-oldest na continents. Tatlo eh. Asia, Europe, Africa. Bakit oldest continents yung tatlo? Because dahil ni lulusin sa Asia. Bakit oldest ang Africa? Because of Ham, yung anak ni Lolo Noe sa Africa. Bakit oldest ang Europe? Because si Japhet sa Europe. Yan, bakit oldest yung tatlo ng mga continents of the world? Hanggang po out of European discovery, nagpunta po sila sa bagong na-discover na continent. European ang discovery po talaga. Kaya tinawag po ito ng continent of America because of the European discoverer. Ito po si Amerigos Vespucci. Amerigos. Kaya nga America. Now, divided po ang America, Northern America and Southern America. Ang Southern America, Latin America. Latin. Kaya nga, dahil European, Italy, European, that's the church talaga. So, yan, baka naging Spanish parang most, ito po sa European. Because from Rome, Latin, to Spain. So, following Spain, kaya colonizing naman sa buong daigdig. And of course, including the Philippines. In other words, the dominance of the European power talaga. Kaya ang Amerika, para sa detail, divided naman ng North America, from Canada, hanggang na po ito. No? Canada, then Central America, that's United States of America. Saka yung Southern America. But in general division, ang USA na doon po sa Northern America. Now, bakit that's, Asia, lulusin ng mga descendants, Africa, yung kang Ham, at saka yung Europe kang yung Japhet. I-discover naman nila yung America na continent. So, dalawang subdivided ang America into Northern America at saka Southern America. Kaya Japhet ito. Because moving po sila from Europe. Na-discover pa nila hanggang Australia, New Zealand, yan pong mga states na ito ay Oceanian continent. Kaya nga, from the 3 continents, Asia, lulusin, Africa, Ham, Europe, Japhet,
Ang Japet, moving po sila sa North America, South America, Oceania. In other words, 6 na mga continents. Ibakit ito? Antarctica. So Antarctica, ito po talaga. So we have there. Nandoon na po ang Antarctica. Paano pa ito maging ma-inhabited? Hindi po ito dahil ice po ito, pero kaunti lang mga tao. Okay, nandoon ang Antarctica. So we have here the oldest na mga continents. Ito naman talaga ang Asia. Ito ang Philippines. Okay? So we have here the Asia talaga. Ito. Asia. Ito naman ang Russia. Kaya, 3/4 po ito ay Asia. Ang Moscow, portion lang po ito sa Europe. But dahil yung portion of Russia na doon sa Europe, dahil ang Moscow, which is the capital of Russia, na doon po sa Europe, so kaya pa absorb po ito sa Europe talaga. Kaya nga, instead of 49 states of Asia, naging 48. But in reality, that's 49 to include Russia for the Philippines. Who knows? Na punta po sila sa Asia. Now, ano ang patunayan po natin? Ito po talaga yung Africa. Okay? So, sa Africa, we have here, okay, continent of Africa. Ito naman kang Ham. Ito kang Ham. Sa Europe, maliit na lang ang Europe. Maliit. Ito. So ito ang Europe, maliit lang. Kang Japet. Kaya nga, nag-explore po sila ang old world talaga by history, referring to Asia, referring to Europe and Africa. Old world. Kaya nga, yung mga discoverers po talaga, explorers po talaga from Europe, nagsipunta po sila in the New World. Sabi po nila, New World, nagpunta po sila from Europe, yung Kanjape. Kaya nagpunta po sila, may continent talaga. Kaya noon po, si Amerigos Vespucci. And it was followed by the church movement through Christopher Columbus. It was the church that officially talaga, the Catholic Church through Christopher Columbus. So, ang role naman ni Amerigos Vespucci, yung Italian po, descendant ni Japet, naming this continent as America. Kaya nga, Northern, Southern America. Christopher Columbus, dito po, United States. Kaya nga, origin sa Knights of Columbus sa United States. Expanded po talaga ito. Now, ano ba ang mga pangyayari? Kaya, nang na-discover po sa mga Europeans, kaliwat po sila ni Japet, tinawag nilang New World because new continent. Nagsipunta po sila sa Australia. Kaya, here, dito po ang Australia. So, 3 continents, ito. One discovery, America, 2 continents, North and South. Ito naman ang Oceania. Kaya ito naman talaga. Oceania talaga. So, naging 6. Pag-7 naman is ang Antarctica. So, of the 7 continents, so kaya nga, the New World by history, by discovery, itong 3 mga continents. Okay, now, ano ba talaga ang mystery? Ito. So, from Lulu Eber, yung 2 anak, si Iyo Pilig, si Pilig po talaga, may anak na may mga anak naman, hanggang po sa the 20th generation si Abraham. Now, marami namang mga nations of the world, ang mga tao talaga, very hard-headed.
Despite the fact that on the 10th generation, ang mga tao hindi na sila wala ng Panginoon. Kaya eliminated po talaga. Only one family survived. None. Marami namang mga tao hanggang hindi na sila makinig. Walang Panginoon. Materialist na mga tao. Kaya sa 14th generation, pinili sa Panginoon one family, Hebrew, Lolo Eber. Kaya may mission po talaga ang family ni Lolo Eber. Kaya ang mission dalawa. Ang mission, the church mission, on the part of Iyo Pilig. And napatunayan po ito, the church mission. Kaya na-proven po nang isinilang po ang Panginoon, Lord Jesus Christ, seventh generation, 77. Church mission because He founded the church. And it is the kingdom of God. 33 AD. Imagine, 77th generation, isinilang ang Panginoon, Jesus Christ. And the church or the kingdom that God has founded, 33 AD. 7733. Tapos na ang itong misyon ni Iyo Pilig Church. Now, ano ang misyon sa palawang anak ni Lolo Eber? Ang misyon naman ay state. Mas malaki ang misyon sa kang Lolo Joktan, state. Bakit mas malaki ang state? Because the state has 4 elements. The 4 elements of state, ito ang kang Lolo Joktan. Ano ba ang 4 elements of state? In political science, in political law, international law, ang 4 elements of state. Number 1, territory. Kaya nga, ito ang territory ng Pilipinas. Territory naman ng Australia. Territory naman ng China. Roster po ang China. Horse po ang Russia geography. Ang United States of America, ito po talaga. Ano ba ito? Parang pawikan. Ito ang Amerika. We have discussed it in 2020. Recall sa mga discussions po natin. Mga geographical forming animals. Yung mga areas. So, the first territory po sa Philippines, ito naman talaga And ang bansang Pilipinas, yung in the year, of course, 7,641. Ito po talaga, number of islands. Pinangalanan po ito ng Las Islas Filipinas by Roy Lopez Villaluz sa 1453. Ito po, it was only centered in Samar with Leyte. Samar ang sentro with Leyte. Partner diyan Leyte. Naging Las Islas Filipinas, whole Philippines. Ang secret naman po ngayon, ito talaga. Ang secret naman, sa atin po, that's territory. Now, we are proving that ang offer talaga, according to Dr. Jose Rizal, the center po ng offer is Bohol. And nobody objected. Among the offers during his time, the center is Bohol. Ano ba ang twin of Bohol? It's Cebu. Kaya 10 commandments. 1, geography Bohol, Cebu. 1, that's Santo Niño. Hebrew chapter 4 verse 12, the word of God is like a sword. Kaya parang isang sword talaga. 1. Male, what male gender. Okay? That's Cebu.
Now, Bohol is female gender. Circle, female gender. Kaya Mother Mary, Immaculate Conception, December 8, Baclayon, the oldest church in the Philippines. Birthday of Mother Mary, September 8, the biggest church in Visayas and Mindanao. Our Lady of Light, Loon, our town. And Assumption, Our Lady of the Assumption, Dawes. Kaya nga, feminine gender, Bohol. Zero. Kaya ang 1 Cebu plus Bohol 0, ito po talaga, 10 commandments. Kaya Ophir, Bohol stands with Cebu. Kaya may Sheba, Queen of the South. Kaya ito po talaga sa mga mystery. And out of this, the entire nation is named as Ophir. Marami namang pangalan sa bansa po natin. Ano ba ang mga pangalan sa bansa po natin? One of the names of our nation, one of the names po talaga, ang pangalan is Las Islas Filipinas. Mayroon pong pangalan po ito. Ito po, Manyulas in page 22 of the book. So, Manyulas, Ophir, Islas del Oriente, Islas del Poniente, Archipelago de San Lazaro, Islas de Lazunes, Island of Mortars, Archipelago de Magallanes, Archipelago de Legazpi. So, Manyulas, yung Maharlika liter area lang ito. We will be discussing Maharlika. So, ito Ophir. Now, take note na ang pinangalanan ng Pilipinas, it's not the entire country. It was Samar, partnered with Leyte. Supporting actor ang Leyte. Samar po. The same as Ophir. Dr. Serizal say, it's Pulilo. And Pulilo, ito po ang hidden name. Secret po ito sa pangalan ng Bohol. Secret po ito. Kaya the kingdom of God is very mysterious. Secret po talaga. So, ang Ophir naging entire Philippines. And so, to prove po, pasalamat naman tayo dahil si Dr. G. Stirol, after our meeting kahapon po ng Sunday, sabi ko, sir, kinakailangan na po talaga yung libro. Ipakita ko sa buong daigdig na totoo ang sinabi ko na nandoon po sa yung libro. Yung Ophir, ito po talaga. Kaya ang original po ito, nandoon sa kanya, hindi niya ipa-release. So, copy na po ito, ha? Itong book is Collection General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas. So, supposedly, we are going to Spain in order to see this book. Sabi ni Dr. Jess, we will be spending $500,000 to almost 0.6 million just to go there to see the book. Nandoon po sa aking kamay. Doon po. Ang Tomo 3 is volume 3. So, 3 volume ng itong libro, Spanish, ha? Because Rome to Spain, Spain to the other countries of the world, Mexico, kaya nga, ito naman sa Latin America, hanggang po, of course, sa Pilipinas. Ito naman talaga. Kaya nga, Spanish. So, volume 3. Now, ano ba talaga? Volume 1, volume 2, volume 3. Pinag-explain pa ni Dr. Gistero, pinag-permahan niya para ma-return. Okay. I-sign it now. Okay. You have here. Colección General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas. Okay, a las Islas Filipinas. Kaya pinag-prove po ito na narration, ha? Narration po.
Ano bang narration? Chronological day-to-day narration. Hanggang darating sila sa land of Ophir na ito ang Pilipinas. Ito talaga ang pinaka-thrilling. Si Solomon, the descendant of Jacob, of course, the son of David, in the line of Philip, alam naman niya na yung gold, yung bansa naman, sa angkol niya, angkol. Kaya nga, hindi po angkol niya sa Africa. Because mga anak po, descendants po kay Ham. So proven ang angkol niya nandoon sa Asia. Nandoon sa Asia. Solomon Israel is in Asia. And this book will prove na ang travel po is once every 3 years. Nandoon po sa Bible. Nandoon sa Bible na once every 3 years. Itong libro naman, nag-narrate Spanish, ha? Page 1, nandoon po. Barcelona, published in Barcelona. So, volume 3 is 1519 to 1522. Ito ang narratives, word for word, yung mga historians, word for word, Spanish po, ha? Hanggang, naman ako. I have studied Spanish. Sa high school kami, 4th year. At saka sa first year naman sa college. Como está usted? Kumusta? Nosotros naman talaga eh. So, kaunti lang, percent lang ang maalam. Pero grabe talaga itong mga Spanish. Okay. So we have here 1519 ang coverage. So ang volume 1 before 1519. Volume 2 before 1519. Volume 3, 1519 to 1522. Kailan ba na-discover ni Magellan? Yoyoy Villame on March 16, 1521. Nandoon na po ito sa libro. Kaya, 1522, pinagpangalanan naman ang bansa natin ng Las Islas Filipinas. Ito naman talaga. No? So we have here, sa atin, okay, by Roy Lopez Villalobos. Kaya nga, ano ba talaga? Ito. So we have here, this narrates talaga, narrates na offer. So we have here, sabi ko kang Dr. Jace, sir, just get ready naman. So nandoon po ito sa dokumento numero 91. Okay. Nandoon pa rin eh. El Rey. So, dokumento 91, 1520. Ang pinaka-important, itong document number 98. Nandoon po sa document number 98, yung mga narration. Okay. Tanto pa sa El Melendi via Lado la Costa de Avaria para entrar al Mar Rojo y fuendo por esta costa de Avaria hasta 2 lugares de Moros Patel de otro. O niya, diya mga detalye naman, lugar de. So, mga, okay, we have here. So, kining tanang gipang pinag-indicate po talaga ni Dr. Jace, marami siyang mga clippings po ito. And dahil Spanish po ito talaga. Ito naman, marami naman talaga. Okay. So we have here, kaya nga, ito naman dokumento. Now, mayroon siyang English na translation in his offered book, no? Mayroon po siyang offered book, The Ancient naman sa Philippines. Although, mayramay namang mga, don't you know that mayroong left side naman. Lahat na, please be reminded that we are not altogether condemning the Protestants. No. In the doctrinal aspect, yan ang problem. But on the moral aspect, good talaga ang Protestantism. Kaya may mga Freemasonry na pinag-identify naman
sabi, it's not for the Catholic, no? Pero may portion sila na naggawa ng history, etc. No? So, naging part po ito talaga. Okay. So, sa libro naman ni Dr. J. Tirol, pinag-prove naman in his book, we have here, no? Okay. Transcribe po niya and translated po sa English. So, this book proves na yung offer talaga nandoon sa Bohol. And of course, from Jose Rizal, nandoon po rin. Okay, now we have here, ano ba ang i-prove po natin? Kaya nga, the offer is this Philippines and centered in Bohol. Now, ano ang mission? It is the state. Kaya the state has 4 elements. The territory, the second, the people. So kaya, we need to identify sino po tayo. We need to identify sino po tayo. Ha? Yung mga Filipinos. Okay? May nagtawag naman sa atin. Okay, baka si Jando. Baka si Jando ang nagtawag sa atin, ha? Okay, si Jando. Bro. Okay. Si Bro Jando. Okay, bro. Nag-start na ko, bro, sa program po natin. Nag-start na ko. Pwede pa rin maka-hook up po kayo. Okay? Brad, Jando? Yes. Nag-start na ko sa FB ko. Pwede na rin sa punto por punto na lang i-hook up mo ako. Okay? Okay, bro. Okay. Punto por punto sa... Ano? Oo, alam ko nag-vigil kayo kang ama ni Father Darwin. Pinalam ko na sa ako nang gipahibaw sa itong mga followers nga na kuhan ka tungod sa vigil sa amahan ni Father Darwin. So ang camera i-ready ko lang o hindi na? Ditso na lang kayo. Sa old format because depende lang sa iyo. Mahina internet, bro. Mahina internet. Sige na lang, ditso na lang ka sa punto por punto sa old format, format, okay? Ma-hook up mo ako sa punto por punto. Sige, try ko. Try na lang, okay? So, Ano topic? topic is, Nag-live na ka? nag-live na ko sa, nag-live na ko sa FB ko. Nag-live naman ka. So, Hindi na lang, nag-live naman ka. pwede i-cover, hindi pa ko naka-start sa main discussion. Pwede pa rin sa punto por punto. Pwede pa rin sa punto por punto. Okay lang. Okay? Nag-intro pa. So, ang main discussion ko, pwede pa rin mag-cover sa punto por punto. So, page, doon po sa page 21 to 24 po. Hebrew Philippine Church and State Unity Mission. Church and State Unity Mission. So, page 24 to 25 of the book, Church and State Unity Mission. Yan ang ipadiscuss ko talaga. Yung Church and State Unity Mission. Hebrew Philippines Church and State Unity Mission. Okay, mga kaibigan, hook up po tayo sa punto por punto sa pamagitan kay Brother John Doe Alabado, and briefly i-discuss po natin yung sa page 24 to 25 ang Palawan. Ano po ang ipatunayan po natin na ang mga lugar sa Pilipinas, Hebrew word, Hebrew. We will be discussing Palawan,
may kalamian. Ano po yung kalamian? At saka ito po, we have to prove now. And of course, panay. Ano po yung panay? Yung Bacolod. Ano bang legend yung Bacolod? Gimaras. At saka yung Maharlika. Yan na lang ang if we can briefly discuss this and we can prove out of this na ang bansang Pilipinas ay may misyon po talaga para po sa ito po may misyon po sa church and state unity. Brad Jando, naka-on na tayo? I-zoom ko talaga. Okay. I'm sorry. Ito po So, hook up po tayo mga kaibigan. Of course, connect po tayo kay Brad Jando sa punto por punto with the Father Darwin Gitgano. Ito po talaga, no? And hook up po tayo sa punto por punto and sa Zoom po ito. We will be connecting to all the followers sa ating punto por punto worldwide with Brad Jando Alabado. Ito po talaga. Okay? And at this time, we will be discussing sa mga names of our mga names po talaga sa ating mga lugar ng bansang Pilipinas. Ito po. And we have to go over and the proofs po talaga. Okay, na doon na po si Brad Jando Alabado. And of course, ito na siya na ang mag technical aspect dahil may expertise po siya. Okay, just kahapon, Juwen. Okay. So, ito i-prove po natin ito, no? I-prove po natin na ang bansang Pilipinas from doon po kang luludjuktan. Marami pong mga Hebrew. Okay, Brad Jando. Okay, marami pong mga Hebrew people. Kaya we have to identify, it's not only this Philippines na Hebrew. Marami po tayo. Kaya Hebrew leadership, nandoon po sa Asia. Nandoon sa Asia talaga. Kaya nga, in Revelation chapter 1 verse 4, the seven churches of Asia. Kaya magwagi po ang Asia and the Philippines is the only Christian country, the only dominant Catholic country in the whole of Asia, 49 states of Asia. Yan po, ito talaga ang napakahalaga. So we have to prove that this country is Hebrew nation. Hebrew po talaga. Kaya, the first element, the territory, the four elements of state, territory, people, the third, itong sovereignty, power of the people, kingly people. Ito, kingly people. It's the church terminology, kingly people. May sovereignty po tayo. So, Section 1, Article 2, the 1987 Constitution, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. And pang-apat naman, yung government. So, ang sovereignty of the kingly people creates a government. Ito, nag-create siya ng government. Kaya nga, parang nawala tayo sa landas eh. Kaya, ang Divine Governance Movement was founded sa October 19, 3 o'clock October 18, because 19 Sunday, October 18 talaga, na founded ang Divine Governance Movement. Okay, Brad Jando? Okay. Pinag-start pa ni Brad Jando. So ito po talaga, no? Ang Divine Governance Movement. So, we have to prove na ito talaga na four elements of state. Misyon po
sa bansang Pilipinas, the state. Kaya the church, mission po sa anak ni Lolo Iber, Iyo Piling, na patunayan na po ni Jesus Christ when He founded the church in the year 33 AD. He is the 77th generation. Mission po talaga sa kang luludjuktan yung state. Kaya 4 elements of state: territory, people, sovereignty or kingly power, kingly people, sovereignty of the people, and the government. 4 po. Hindi pa tayo naka-fulfill sa mission natin. No, hindi po talaga. How can we do it? Ang electoral proceedings sa Philippines, very, very demonic. Kaya sa pamagitan ng divine governance movement, ito po talaga ma-prove na natin na there is a unity of the church and the state. May wrong unity ng church and the state. So kaya nga sa unity of the church and the state, ito, Sunrise, the first book that we have offered, Sunrise, Christian Analysis of the Philippine Political Problems, its root cause and solution. And napatunayan ito that life is composed of body and soul. If the soul departs from the body, ang mangyari po sa body is dead. Patay ang body. Kaya nga, ang ama ni Father Darwin Gitgano, Tatay Nusing, his soul departed from his body. Nang nag-depart na ang soul ni Tatay Nusing, father of ama ni Father Darwin Gitgano, kakahapon po, October 19 at 3:30 in the afternoon. Kaya nga, namatay ang katawan. So likewise, kapag ang church, which is the soul, departs or separated from the state, which is the body talaga, itong katawan, ay siya po ang state. Kaya nga, pag i-separate, ihiwalay po ang church from the state, ano ba ang mangyari? Patay ang state. Patay ang soul. Kaya, wrong concept of what is life. The life is destroyed kapag ihiwalay ang soul from the state. Ito talaga. Kaya, digested po natin, submitted na po ito sa pamagitan ng Knights of Columbus to Bishop Onesimo Gordoncillo way back in I authored this 1985, 1986. We presented this to Bishop Onesimo Gordoncillo before siya naging Archbishop. So ito po talaga sa pamagitan ng Knights of Columbus. I was the youngest. So ito napatunayan po natin. Now, let's proceed. Yan po ang Brajando, hindi pa siya nakapasok, nag-adjust pa. So, ito lang ang ipatunay po natin. At any rate, baka by Wednesday na natin i-prove ng mga napakarami po na mga ebidensya kung bakit ang bansa na Pilipinas is Hebrew nation. It's not only the Philippines. So, kaya nga sa church and state, we have to prove talaga na kapag ihiwalay ang church from the state, that doctrine of church and state separation, igaling po ito kang Martin Luther. Si Martin Luther was the father of Protestantism. He was an author. And remember, German authors, napakaraming German authors, na sila po ang ang daan sa buong mundo. The first naman isa, si Martin Luther. He offered that two separate kingdoms, the church and the state. Kaya nga,
Martin Luther invoked itong sabi ng Panginoon, give to Caesar what is Caesar's, give to God what is God's. Kaya he concluded, jumping into a wrong conclusion, na separate ang dalawang kingdoms. Yan ang napaka-fatal error kang Martin Luther. Fatal error. Kaya si Thomas Jefferson, the President of the United States of America, nang mayroon po siyang doubt, ano ba Baptist, SDA, etc. Ano ba? May Catholics, may several religions. So, he adopted Pontius Pilate na kanyang doctrine. Ano Pontius Pilate? He said that we have to separate the church and the state. Hindi maniwala yung government. Ano bang religion mo? Atheist ka o hindi ka atheist? Ano ang religion mo? Walang pakialam ang government. Walang pakialam. Mayroon kang God, wala kang God, hindi pakialam po ang government. Kaya nga, ito ang effect sa church and state separation. Kaya the effect of the separation of the church and the state, wala pong divine plan. The state, sometimes the state is equivalent to the government. Bakit? Because the state moves through the government. Rather, kaya kinig timon sa barko, no? Kaya the state moves through the government. So parang synonymous, parang equivalent ang church, ang state at saka yung government. Ito. So kaya nga, pag ang state is separated from the church, the state or through the government, hindi na maniwala mayroon pang divine plan. Hindi na maniwala. Mayroon bang divine will? Huwag ka na. Hindi na maniwala lalo na sa divine laws. Mag-implement sila ng Bible? Wala eh. Wala. So kaya nga, ano ba ang effect sa church and state separation? Ang effect po ang mga humili sa mga bishops, sa mga priest, hindi ma-implement. Hindi ma-implement sa state. Kaya may divorce, may yung mga lahat na mga doctrines, lahat na mga ano bang mga batas, contrary to the church teachings. Yan talaga. Yung vote buying, hindi na effective ang church teachings dahil mayroong wall of separation. Kaya nga ito ang naging fatal effect of the church and state separation. And we pray sa pamagitan po ni Tatay Noseng, sa pamagitan ni Tatay Noseng, ano ba, nang namatay na po siya. Hopefully, makita na po natin na ano ang divine plan na we can realize na kinakailangan na po. Yes, bro. Ready na siya. Okay, so sa punto por punto, hook up tayo. Ang imong internet, pertingin na iya. So hindi kayo hook up sa ating punto por punto. Pwede pa rin dahil yung dalawang cellphone ko. Pertingin na iya. Okay. Pwede ba, bro? Dire. Yes. Talakayin ko lang yung mga pruiba talaga. This Wednesday na lang natin sa punto por punto. And I will never be using my two cellular phones, no? By Wednesday. Okay lang, bro? So next Wednesday lang tayo sa punto por punto dahil hindi tayo magka-hook up. Kailangan Okay? yung internet, pilit kayo, wait lang. Oo. So, ito talaga. Just call me out if ready na tayo sa punto por punto and it's running for 7:15, no? I'll be preparing for the office. Now, ito po talaga. So, mahalaga talaga. Mahalaga. Unity po ang body and soul. Parang buhay ang buhay na ang ating buhay. Buhay ang ating buhay. Para mabuhi ta. And so, there is a mandate
the divine plan for the church and the state unity. That is a theocratic state, theocracy. The effect of a theocratic state, church and state unity. Bro, Yes, bro. imong kamera na ibot. Ay, oo. So, okay, ang camera ko. Okay, I'm sorry. Okay. Okay, ang camera. Yes. Okay, salamat bro. Ito ang camera natin. So, mga kaibigan, sa hook up na po tayo sa punto por punto. Yan talaga. Hindi tayo nakita. Okay, nandoon po tayo sa punto por punto, no? Through the brother Jando Alabado. Okay, so we will discuss naman ito faster. So pinaka-importante po talaga, no? Yung church and state unity. It's the mission of this country, the land of Ophir. Kaya ito po talaga. And so, we have here, no? Yung mga pruiba na ang bansa po natin ay Hebrew. Hebrew po, may mga origin ng mga Hebrew words sa mga bansa, sa mga areas, province, mga areas po sa Pilipinas, Hebrew origin. Kaya ito po ang direct evidence, the object evidence. Ano ba ang mga legend? Ano ang kahulugan? Ano ang kahulugan? Kaya ang tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Hindi po siya makarating sa paruroonan. So, by knowing the meaning, Hebrew meaning of Palawan, by knowing the Hebrew meaning of Kalamian, by Hebrew, knowing po ng Kalamian, ano po talaga ang kahulugan po ito? At saka, by knowing naman sa, okay, we have here, by knowing the meaning of Panay, by knowing the meaning of Bacolod, at saka by knowing the meaning of Gimaras, by knowing the meaning of Maharlika, ma-proven po natin ng bansang Pilipinas ay may misyon talaga ng church and state unity. Ito ang divine governance movement that was established October 18 at 3 o'clock with ito po ni Judge George Camalit, retired RTC judge. Siya po ang advisor sa 4 na mga organizations, Association of Writers and Radio Announcers Foundation Incorporated, sa Lumba sa Dagang Bisaya, Ludabi, sa National Visayan Culture and Arts Incorporated, Naviskay, at saka sa Bohol Literary Arts Culture Circle. And with us, with Dr. Jis Biterol, the former chairman of the Board of Trustees of the University of Bohol. He is a historian, PhD, major in history. Kaya natuklasan po niya lahat po. Yung Ophir, he can prove itong libro talaga. Nandoon po sa kanya. And siya po ang magpapatunay talaga. Yung Ophir is centered in Bohol and the Philippines is Ophir talaga. Yan. And we have here. Kaya nga, at saka maliban pa diyan, then pinag-prove po natin na ang nandoon pa yung Maharlika. Ano ang ibig sabihin ng Maharlika? Ang pinaka-importante po talaga. And take note, ang Maharlika at Gimaras, Mount Kabalian, doon po sa Southern Leyte. Itong Kalamian sa Negros Occidental. Ito. At saka Mount Canlaon, Negros Oriental. Binalbagan. Ito ha. Ito, Binalbagan. We have here, this ang Surigao. Yan. We will be mentioning Davao. Ano po ang kahulugan ng Davao Hebrew name?
Panabo, doon po sa Davao region, of course, Panabo. Ano ba ang kahulugan yan? Ang Mount Baya, ang Pagadian sa Surigao del Sur. Anong kahulugan? Hebrew lahat. Ang Mount Matatum, ang Balot Volcano and Island. Ano bang Hebrew name? Ilalo na sa Mindanao. Mindanao, ano ba ang Hebrew name sa Mindanao? Anong ibig sabihin? Mount Apo, Hebrew po talaga. Ang Cagayan, Cagayan de Oro City, at sa Cagayan Valley. Ano bang kahulugan yan? Yan, Hebrew. At saka, sa Luzon tayo, Abra. Hebrew po ito, Abra. Kabayan, Hebrew po ito. Sagada, sa Mountain Province of Luzon, Sagada, Hebrew po talaga. Igorot, Hebrew. Kaya Mount Pinatubo, lalo na Hebrew, Mount Pinatubo. Mount Arayat, Hebrew po ito. Ang Mount Banahaw, Hebrew pa rin. Ang Mount Mayon, Hebrew pa rin. Naga City. Ha? Sa, ito po, Robredo, no? Country, Naga City. Former Vice President po natin, asawa ng former DILG natin, GC Robredo, Naga. Hebrew po ito. Ang Saba, yung banana, Saba, kasaging, Hebrew ito. Yung buko, yung coconut ba? Buko, Hebrew ito. Bathala, Diyos, Bathala. Bisaya ito, but Hebrew ang origin yung Bathala. Ang Malacanang Palace, Hebrew po ito. Malacanang Palace, Hebrew. Quezon River, Hebrew. Quezon River. Sambatyon River, Hebrew po ito. Bulawan, yung gold, Bulawan. Bulawan ka sa Lapo, Hebrew po ito. Kaya 49 evidences na napapatunay sa atin na ang bansang Pilipinas ay Hebrew nation. Kaya once proven na po ito na Hebrew po, ano ba ang mangyari? Yan ang ma-proven na Ophir ang bansang Pilipinas. Kaya nga, with Brad Jando Alabado, we have to discuss na sa details sa Palawan, Kalamian, Panay, Bacolod, Guimaras, and Maharlika this coming na October 22. Mga detalye na po ito to support that this nation has a mission for the church and state unity sa pamagitan po ng divine governance mission. And may God bless us all. And Brad Jando, ang hook up po natin sa punto por punto this October 22. Ang hook up po natin sa punto por punto. And ito po talaga, just coordinate po tayo sa ating DF YouTube channel at saka sa ating Fidel Poligrates Coritico na FB page natin. And we will have also that the Sunriser. And of course, punto por punto, the mother po natin, that punto por punto was founded in Our Lady of Paris, our Paris Mother, Paris sa Loon, ng si Brad Jando was the right hand, of course, ni Father Darwin Gigano in our town, and he founded that punto por punto. Yan po talaga ang official na social media sa ating mission sa Catholic Faith Defenders, the Father Darwin Gitgano, of which he started his priestly mission as Catholic Faith Defender at saka exorcist dito po sa ating bayan sa municipality of Loon. Ito po sa municipality of my town, our town. Ito. And I would like to share to you our experience with Father Darwin Gitgano. So, nakita ko siya before he was ordained as a priest, no? Siya po during the earthquake yung after the earthquake of 2013. So nag-dry mass po siya. Nakita ko sa very, very shining, very, very extraordinary. So after that,
naglaman mo po sa kanya, sabi, future cardinal, you are the authority of the church sa po talaga. You will soon rise. No? Congratulations. Hindi ko alam na he is a Holy Faith defender. Naging priest na siya, assigned in our town, the first town that he was assigned. After that, mayroon na bang na demon-possessed students po sa Kabilaw Island. Palagi naman silang nagbalik sa akin because I have friends na mga albularyo. No? Marami naman. And then I coordinated sa mga albularyo. Despite that fact, hindi na solve ang problem. Hindi po eh. Sa several ways, hindi naman. So sabi na, ano ba ang solusyon sa hospital? Hindi pa rin eh. So sabi ko, walang magawa. I'll bring you to the church. Let the press because it's satanic power. So the press po ang authority. So, hinapit ko sila sa Our Lady of Light. Now, dahil may office ako sa Sangguniang Bayan, kaya nga, kayo na, let the press. Hindi ko alam na it was authorized naman si Father Darwin, ni Father Will, the parish priest, na kayo na ang take charge yan. Sabi ni Father Darwin, I was forced. I was forced. Demons ito eh. First time pa ako na pare. Pagka hindi ako, I cannot disobey my superior, my parish priest. Kaya napilit siya. Hanggang na he was trying to discover, ito ba talaga? Parang may effect. Yan talaga ang nangyari kung bakit si Father Darwin naging exorcist po siya. At hanggang po, nag-coordinate naman siya, of course, sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Sungkulan. No? Sila po si Brad Jando Alabado. Yan naman ang exorcism started po nila ni Father Darwin Gitgano. Bro, na-live na tayo sa punto por punto? Bro? Na-live na tayo? Okay, ito po ang punto por punto that originated po talaga sa Our Lady of Light Parish. And the origin po sa exorcism at saka sa kanyang Catholic Faith Defenders ni Father Darwin Gitgano sa Loon in our town. And so, when there was a scheduled debate between CFD Vice President Edgar Laugan versus ni Ramil Parba it was 2017, no? Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo. Anong nangyari? Parang nagkasakit si Edgar Laugan. Kaya pinuntahan ako, tinawagan ako Father Darwin. Bro, mayroon akong sanang request sa inyo. Sana you will never refuse my request. I'll be visiting you at the office. Parang hindi ka mag-refuse. So sinabihan ko sa kanya na, I will accept the debate provided you will be the moderator because I know you are a researcher, fair ka. Research ka sa Muslim, research ka sa mga Protestants, fair ka. Research ka sa lahat ng mga religions. So, kayo ang the person na nakita ko na maging moderator. So I said, yes, for the honor and the glory of God. And our community floor leader, I contacted Honorable Damaso Pasilbas. Sabi ko, please assist me. Because our plan was topic 1, siya ang mag-moderate. Pangalawa na ako sa final na debate, ako na. Nangyari po, I was directing the program mechanics, etc. with all humility. Kami na lang nag-assist, kami na nag-coordinate ni Damaso Pasilbas, no? Honorable Damaso Pasilbas. Now, he is a lawyer, 70 years old, naging lawyer na. The oldest na nagpasar sa 2024 bar exam. Okay, so ito po talaga, kaya nga, yung expose ni Father Darwin, grabe talaga, very humble person. Kaya, nandoon po talaga, a very humble person. Nakita ko sa Father Darwin na siya po very, parang, nandoon sa origin, the gift of innocence. The gift of innocence. Parang if you have to talk with him, blanco to, zero. Parang he absorbs everything. He absorbs everything. Yan ang secret po talaga. The brightest person,
a person with wisdom is a person who absolutely listens. Ito po talaga. So, hanggang po talaga, after the Holy Mass, Father Darwin, sabi niya, okay, punta ko sa inyong bahay. We will discuss. So, kaya I am discussing the eschatology at saka sa apologetics, and we agreed na Father Darwin, okay, focus on apologetics. My humble representation will be focusing on eschatology. Sabi ko, Father, I will follow you. Hindi ko sana alam na nandoon na po ito. I follow with ano ang daan po kang Father Darwin doon po sa Catholic Faith Defenders. Kaya nga, ito, Catholic Faith Defenders defend against Satanism, CFD Das. Kaya ang co-founder po natin sa CFD Das is ang mentor ni Father Darwin Gitgano. The president noon po, si Sir Alvin Agupita. Siya po ang mentor Father Darwin Gitgano. At sa kayong kasama classmate po ni Father Darwin Gitgano sa apologetics course sa CFD, si Brad GC Visera, older brother sa secretary sa CFD na si Engineer Brad Ryan Visera. Matulog po sila sa bahay ni Father Darwin mga 3 o'clock, 4 o'clock doon. Dahil magdebate sila after the lecture sa CFD. Sabi sa ina naman ni Father Darwin, apa naman, matulog ba kayo o hindi? Ang ama naman ni Father Darwin na ngayon patay na doon po sa Panginoon. Sabi niya, give them freedom because that's the inclination, the wisdom from the Holy Spirit. They are discussing naman sa kingdom of God. Yan ang hanggang married si Brad GC, si Visera, entire family nandoon po kang Father Darwin. Isa kasi, kuan naman si, Brad Jando, no? Nandoon pa rin, entire family. Maraming families na nandoon po sa kasama ni Father Darwin sa mission, sa CFD and exorcism sa Malinaw Est, Lila, Bohol. So ito po talaga, kaya the mission now for the church and state unity that was established during the time of dalawang anak ni Lolo Eber, si Iyo Pilig, downward na kang Abraham, downward kang Jacob, who is Israel, downward to Jesus Christ, who founded the church in 33 AD, and Christ is the 77th generation. Yan, fulfilled po ang church. Sa atin naman, yung pangalawang anak ni ni Lolo Iber is Joktan. 13 po ang anak. Isa sa anak, 11th son is Ophir. Yung Ophir may material wealth, the gold authority, economic authority. Kaya economics and politics shall never be separated. Kaya ito ang dahilan bakit Ophir ang hanapin natin out of the 13 children of Lolo Joktan. The secret is economics. Kaya, if proven naman ng Ophir is economic identity, wealth po talaga ito. Kaya this book proves na ang Ophir is bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas. Dr. Jose Rizal proves it that the center of Ophir is Bohol. Ito. So, yan naman talaga. The center po is Bohol. Kaya dalawang libro po ito. Ito ang Collection General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas, Tomo 3, Volume 3. This covers 1519 to 1522. Narrative po ito, Spanish narration. Paano nilang discover ang Ophir, which is Philippines. And this book proves, ito po, ancient Freemasonry in the Philippines, Rizal was Mason. Ito po talaga, the Philippines, offered by Dr. J. Teron. So, maraming mga references po, yung mga mystery na ang Philippines talaga, na kingdom. So, ang mission ng bansang Pilipinas is the state. Kaya, in the Second Plenary Council of the Philippines,
Isabi po sa Second Council of the Philippines, nandoon po ito eh. It is from the perspective of God's gift of life, its fullness in the kingdom, that we view the church evangelizing mission in the temporal order. So the church has the evangelizing mission in the temporal order. Ano ang temporal order? It's the state. So the church saves the state. The church to evangelize the state. The church to save the state. Bakit ang church mag-save sa state? Because the church represents the soul. And the state represents the body. Kaya nga, in paragraph 329 of this conciliar document, PCP 2, the building of God's kingdom begins, after all, on earth and depends on human cooperation with the grace of God. So, the fullness of God's kingdom, matupad po ito through human cooperation. Human cooperation. Kaya, ma-realize ang Revelation 11:15, transformation of this planet Earth. According to Saint Augustinian Pope, ang ating Pope Leo XIV, as his mission, yung book ni Saint Augustine, City of God versus City of Man. So ngayon, City of Man, ma-absorb po yung governments of the world into the City of God. Daniel 2 verse 44, the kingdoms in this planet Earth shall be conquered, shall come to an end, and that will all be absorbed into the kingdom of God. So 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 25, ano ba ang pangyari? In the last days, all religious and political authorities shall come to an end. Matapos po ito. Kaya nga, bakit Daniel 2:44 connect 1 Corinthians chapter 15 verse 24 to 25 equals Revelation 11 verse 15, fullness of God's kingdom. Ito ang magpapatunay naman at sa Second Council of the Philippines through the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, documented January 20 to February 17, 1991. Si Cardinal Tagle, he was a priest. Nag-masteral degree siya, doctoral degree siya sa theology doon po sa United States ng the Bishops convent para po ito. So yan talaga. Kaya Pope Leo XIV, siya will possibly implement na fullness of God's kingdom. So hopefully, sa pamagitan ng divine governance movement, ito ang state movement na will altogether govern the people from generation V, silent generation, 1925 to 1945. Ito po ang Generation W. That's baby boomers generation, 1945 to 1964. Generation X, mga classmates ko, no? 1965 to 1982. Generation Y, the millennials, 1983 to 1996. Generation Z, 1997 to 2012, and Generation Alpha, 2013 to 2025. Ang mangyari po, all together, anim na grupo, magkaisa tayo sa divine governance prayer rally. Prayer rally. Carlos P. Garcia, CPG Sports Complex, November 22, 1 to 9 p.m. as agreed by the directors of the Divine Governance Movement. Ito po talaga. And that implements sa divine plan, divine will, divine laws. Our references naman po talaga. That will be the fullness of God's kingdom. The church and the state unity. Ito ang divine governance. Ito po ang theocratic state.
And so, the Protestants will form part of the kingdom of God. The Protestants, although doctrinal problem, kaya the Catholic faith defenders will encounter the Protestant pastors in apologetic debates. Mayroon na, pinaghanda na po natin. 100 debate propositions for the Protestants. We love them all. But ang specialized po sa ating mga kapatid na mga Protestants at sa non-Christian religions, moral foundations kanila, hindi po sa first, because there are 7 foundations in the fullness of God's kingdom. Number 1 is the church. Ito po, through the Catholic faith defenders, defending the kingdom of God. Pangalawa, moral. So specialized po sa non-Christian religions, morality, mas ganda ang moral implementation po. Sa Islam, sa ibang mga non-Christian, good sila sa moral aspect. Sa Protestants, good sila sa moral emphasis. Yan kayo sa moral aspect. Surrender kami, Catholic, surrender me. Less kami sa moral. Even inside the church, yung mga damit, attire, immodest, unchristian ang mga Catholics. Ilalo na may kasal, may wedding, mag-host po sa sacrament of matrimony in the Catholic Church, the priests are blind. Blind po talaga. Kaya ay pinag-coordinate naman, I call up the attention of Administrator Father Hinaro Jinggoy Sako Jr. na pull up po talaga because that is insulting against God na mag-host during the Holy Mass, mag-commentator, lalaki, pero nag-attire ng babae, inkantada. Grabe talaga. Grabe. The worst in moral implementation within the Catholic Church. The worst talaga. Tolerated by the church authorities. Kaya pull up na ni Diocesan Administrator Gerardo Sacco. Yan ang discipline. Yan ang weakness po natin. Kaya we should admit that mayroon tayong weakness. Mayroon tayong weakness. On the doctrines, correct ka, church. Correct. But on the moral aspect, talo tayo sa Protestants. Talo tayo sa non-Christians. Kaya, pangatlo naman is political foundation, divine government. Iyan talaga ang pangatlong foundation, divine government. Kaya nga, mayroon pang-apat itong economic foundation, the implementation of love ideology. Panglima, ito po maging living sense ang mga tao, the social foundation. Pang-anim, ito ang physical foundation, divine authority. So all talents po natin, divine authority. At pang-pito, civil foundation, the divine legal system. Yung mga legal system natin, sumang-ayon po sa divine plan, divine will, and divine laws. Ito ang mangyari sa isang divine governance, the fullness of God's kingdom on earth. And so, we have to discuss more MWF, ang program po natin sa Punto por Punto with Brad Jando Alabado. Salamat po, Brad Jando. Salamat, nakahabol po ang ating Punto por Punto, and we shall continue discussing yung mga proof po natin as we have calendared in our discussion talaga from page 24 to page 25, item number 14 to item number 20. Talakayin po natin ito sa next, that's October 22, Wednesday. Salamat po sa lahat na nakasubaybay sa ating punto por punto, nakahabol po talaga. And also sa ating DF channel, YouTube, o sa atin naman sa The Sunriser, and of course sa FB page natin, Fidel Policrates Coritico. God bless us all. Santos, 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 Fiat!